Muli po, magandang araw sa ating lahat mga kaparmer. I-update ko lang ulit sa inyo itong yung kape natin. Ayan, napakaraming pantanim. Ayan na po sila Ito ang ating mga nyog, yan, nagsisibulan na sa puno. Ipapakuligta ko yan itong daming trabaho. Talagang, ayan yung mga nangalaglag sa puno. Ibig sabihin sumaganang ani na pagka ganyang naglalaglagan na siya sa sa puno. Yan po yung mga kape natin. So magtatanim din tayo ngayon yan. Basta kung hanggang saan lang yung yung kakayanin, at least gumagalaw tayo. Ayan po yung kape natin. Pero mauuna muna yung palagi ko yung ating kasoy dyan. So ayan, yung ating kape 56,000 yan. So nakabawas lang si Ma'am Chat dyan ng 4,000 pa lang. Tingnan natin kung meron pang iba na bibili sa atin. Kasi hindi naman yung kape, hindi naman siya masilan. Ayan, katulad nito, wala pa yan, hindi pa nakatagos yan. Wala pa. At pagka yan tumagos naman yan sa plastic, ay isyak na lang natin. So napakarami. Ay palagay na lang natin yung merong casualties yan na hindi naman talaga naiwasan yung patay. 56,000, kahit nasabihin na lang natin na 50 mil na lang yan, napakarami pa rin yung pang tanim dito sa area. So yung estilo natin ng pagtatanim, dahil konti nga lang yung tao natin, lang, step by step lang, yung kakayanin lang, by next year ulit, continuously, ganun lang, kaysa ma-stress tayo. Mahirap din yung kasi kung full blasting natin, kailangan tayo na maraming tao dyan, ay medyo limitado pa lang yung ating yung budget. Ito yung ating namang pinunla na mangga, yan, naninibol, tinamaan ng ulan, masilan din ito yan, nangangapasik yan, mga natuyo na yan, pasik yan. Meron naman sigurong matitira na konti. Pero itong nauna, dahil palibasa matibay na yung dahon yan, ilan lang yung napasik. Kahit maka-100 man lang dyan, wala, ganun talaga. Ito naman yung ating kasoy. Yung kasoy kasi kailangan na maagapan ka agad yan. Tingnan natin kung hindi pa siya silan tong kasoy. Tingnan natin kung wala pa. Tama lang, ayan, hindi pa siya, wala pang tumagos. Yung medyo root niya wala pa, hindi pa siya tumagos. Ayan. Ito may konti dumikit. Pero okay pa lang yan, yung mga secondary root pa lang yung yan ito siya sabi ko sa inyo. Yan, medyo root yan. Malapuso kasi itong kasoy. Dapat yung ugat niyang yan magpenetrate na sa underground. Ito yung halaman na napakatibay niya sa init. Pagka dating ng tag-araw, hindi niya iniinda yung init, lalo na pag naitanim ka agad na hindi siya nakatagos ka agad. Kasi yung mayor niya na ugat, magpipenetrate ka agad yun sa underground
Kaya gustong-gusto nga nito sa mga tigang na lupa, sa mga kataasan. Maganda yung kasoy. So yan na po yung estado niya, oh. Ano na? Almost 3 feet na. Palagyan na natin to ani feed. Marami ding kinakain ng ano. Ayan yung parang balang na maliliit, grasshopper. Ayan, mamayang hapon ipa-spray natin to. Ang ganda mag-spray sa hapon, nandyan sila yung mga hayop. Nagkaganyang mainit na kasi nasa baba na yan, nagkakanlong. Mamayang hapon pa-spray natin. So ayan mga kaparmer, at ikutan natin yung ano, update din natin yung ating kakao. Tingnan natin doon. So marami tayong halaman talaga na naipundar nitong nakaraang tag-araw. Puspusan yung pundar natin ng mga seedlings na ito. Malaking bagay po kasi ito sa farming. Meron tayong ganito kasi kung bibili natin yan, medyo malakihan tayo. Yan, meron din tayong ano pa dyan, marang. Ito naman yung ano, tawag dyan, yung palmera. Yung ating lansones dito na galing sa BPI na tanim na natin. Ito na lang, itong Guimaras Mingo na ito na galing din to sa BPI. Yan to, may mga tag yan, oh. Certified na Guimaras variety, kinalabaw. So yan, dito tayo sa ano naman, yung ating mga kakao. Yan po, tinumba ng hangin. Ito po yung ating mga kakao. Yung estado naman nila, marami din to. Ang ganda sa baba. Ayan yung ating kakao. So ito yung nung nakaraan nag-uwi tayo ng 1,000. Yun yung ginrap natin doon sa bahay. At ngayon nga ang estado nun, mga buhay na yung gap natin. So baka ilang araw magdagdag din tayo nito by ano, sa sunod uwi ko magdala tayo doon para makapag-grap uli. Pero yung estadong yan, kailangan niya abunuhan. Yan, madilaw po yung kulay, oh. Nangangailangan ng abuno yan. So bago natin abunuhan, masasyak mo na yan dito. Kasi naka ano na yung iba nito, naka ugat na eh. So syakin na ito. Tingnan natin itong isa. Ayan na, oh. Ayan na po. Syakin. Pero yung iba naman, tulad dito, ayan, oh. Matagos na po yung ugat niya. Pero hindi naman yan lahat. Tingnan natin itong isa. Ayun, may konti pa lang natagos. So applyan natin ng abono yung pagdating doon. Hindi kasi pwede yung igagrap ka agad dyan na ganyan yung kalagayan na nangangailangan ng abono. Mahina po yan. Maganda yung tumalab yung abono, nagberde. Yun, doon pa lang natin applyan ng pag-grap yan, grafting natin. Ito naman, yan, may alternate sa pagitan na ano, ito yung pinatanim natin na napier. Paparami din tayo ng napier para
magkaroon tayo ng alternative na ano, alaga na baka. Kasi marami tayong damo dito. Bukod sa napier na yan, marami pa tayong ibang damo dyan na paborito ng baka. So yan yung nyug natin, oh. Maraming bunga. So ito yung binahaan ni ano, ni Karina. Doon banda sa yung isang kamada doon sa ilalim ng mangga, natangay lahat. Yung kape natin. Hindi ko expected na aapaw dito sa pinagawa kong Taguling. Ang pinagawa nating open canal dito. Ngayon, dito natangayan din. Matindi ang ulan na yun. Tsaka yung dito kasi humangin din. Yan, oh. Ano po ito, nagkakatubig to pagka nagtag-ulan na, may sumisibol dyan. Pero pagdating ng tag-araw, ano to, dead creek to eh. Patay na ilat. Pero may sibol tayo sa taas na hindi naman natutuyuan. Ito po, mga napier na to. Itong pinatanim natin itong nakaraan. Ayan. At bukod dyan sa napier na yan, ayan, meron din tayong ibanda mo na ano. Yan, sumibol na uli, oh. Yung tinamna natin ng avocado. Saka yung giant saba dyan. Ayan, mga giant saba yan, oh. Hanggang doon sa kabila. Ayan, sumibol na uli yung, ayan, paborito ng baka yun eh. So nakadagdag na tayo na ngayon ng ano, ng avocado na tanim. Meron tayo doon ano, pag nalinis yung doon sa tuktok, may avocadohan din yon. Tapos magtatanim pa ulit tayo ngayon. Tuloy-tuloy lang sa pagpaparami. At ang dulo niyan eh magkakaroon tayo ng maraming ani sa ilang panahon pa. So ayan, oh, nagkatubig na yung ating, may lumalabas na siyang tubig. Yan, dumadaloy na. Yung ating dead creek. Ayan po. Kaya pagdating doon, inigop na sa underground. So dito lang may tubig. Pero pagka umulan pa nitong August saka September, eh malakas tong ano na to. Malakas po itong Taguling na to hanggang ano to, itong patay na ilat na to, mabubuhay to. Hanggang December may tubig pa ito. Pagdating ng January, February, yan matutuyo na ulit yan. Pero yung ating sibol doon na pinagkukuhanan ng tubig inumin, malakas yon. January, February, hihina lang yon bandang ano, April. Pero hindi totally natutuyo kasi sibol talaga yun eh. Pinagkukuhanan natin ng inumin. So ayan. Ito yung ating, ayan, kakao. Ayan, kakao natin. So yung kape naman, pinagamasan ko. Ang tawag dito sa ibang salita, yung pinaggusaran. Sa Bisaya eh tawag dito eh ano nila, pinalinis natin kasi sadyang napakarami ng ano,
noong sibol noong kape na yon. Yung sinasabi ko na 10 timba. So, nakakuha tayo ng 56,000. So ito yung ano, yung natira pa. Tatanim natin to ngayong ano. Yan oh. Maraming hindi alam magpula ng kape. So na-vlog ko naman yan, naituro ko na yan dyan. Nasa files yan. Yan, ganun siya karami. Siguro ito approximate na lang natin, nasa 20 mil pa ito, pinakamababang estimate. Ang dami po oh. Ayan oh. Pinagamasan ko kasi lubog sa damo, pero okay na, ito na oh. Sus, talagang digid-digid. Ito namang kape, wala namang problema to kahit ganitong nag-over siya. Ay ano yan, ayan o, ang dami. So 50,000, tapos itong natira approximate 20,000 ay yung 10 timba na kape na napitas natin, 70,000. So ayan po, maraming salamat po ulit sa atin sa pagsubaybay nyo kay Tatang Farmer. Maraming salamat. Muli po, God bless sa ating lahat.